Amen. Praise the name of Jesus. Kamusta po kayo mga kapatid? Amen. Binabati po namin kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Isa pong mapagpalang araw ng linggo sa bawat isa. Amen. Dito po sa on-site. And of course, yung po mga kasama namin dyan online. Binabati po namin kayo ng isang blessed Sunday to everyone. Amen. Hallelujah. So tayo na po sasamba sa ating Panginoon. Hallelujah. So bago po ang lahat, syempre kailangan po natin saglit lang. Praise God. So tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Maluwalhati ka, O God, sa aming kalagitnaan, O God. Ikaw ang aming itinataas, Panginoon. Ang banal mong pangalan, Panginoong Jesus, Lord, O God, ang binibigyan namin ng papuri at pasasalamat, Lord, sa araw na ito, Panginoong Diyos, O God. Lord, una po sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon, Lord, O God. Lord, may you cleanse us, Panginoong Diyos. Make us pure, Panginoon, Lord, O God. Make us holy, Panginoong Diyos, Lord. Sa lahat po, Panginoong Diyos, ng mga pagkakamali namin, Panginoon, na ginawa namin, Panginoon, nang hindi naaayon sa iyong kalooban, O God. Humihingi po kami, Panginoon, ng paglilinis, O God. Humihingi kami, Panginoon, Lord, ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng mga pagkukulang namin sa inyo, O God. Upang, Lord, sa oras na ito, Panginoon, makalapit kami sa inyong harapan, O God, sa iyong trono, Panginoon, Lord, O God, ng may kalayaan, Panginoon, ng may busilak na loob, Panginoong Diyos, O God, busilak na pagkatao, Panginoon, Lord, O God, sa oras na ito, Panginoon, upang, Lord, walang hadlang, Panginoon, Lord, O God, sa araw na ito, Panginoon, upang purihin ka at sambahin ka, Panginoong Diyos, O God. Kaya, Lord, inaangkin po namin, Panginoong Diyos, O Lord, ang paglilinis sa lahat po ng aming pagkakasala, O God. Lord, sa oras na ito, Panginoong Diyos, itinataas ka namin, Panginoon, sa aming divine service, Panginoon, Lord, O God. Ito'y gawain mo, Panginoong Diyos, O Lord, O God. Ito ay para sa iyo, Panginoon, Lord, O God. Nagtitipon-tipon ng iyong mga anak, Panginoon, Lord, O God, upang, Lord, papurihan ka at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, Lord, O God. Kaya, Lord, naway, Panginoong Diyos, inaangkin namin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, nakikilos, Panginoon, Lord, O God, sa araw na ito, Panginoong Diyos, O God. Lord, may you bless each and every one, Panginoon, Lord, O God. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, kami po mga aawit, tutugtog, Panginoon, Lord, O God, kami mga sasayaw para papurihan ka, Panginoon. Itaas ka namin, Panginoon, Lord, O God, sa araw na ito, Panginoong Diyos, O God, dahil, Lord, dapat kang bigyan ng lahat ng pagsamba, Panginoon, Lord, O God. Kaya, Lord, basbasan mo, Panginoon, anoint sa lahat po ng mga gamit, Panginoon, our encourager for today, Panginoon, Lord, O God, ang aming speaker for today, Panginoong Diyos, O Lord Jesus, may you pour out triple portion of anointing, Panginoon, Lord, O God. Bless them, Lord, 100-folds, Panginoong Diyos, O God, na Lord, pawang mga salita mo, Panginoong Diyos, O Lord, ang aming maririnig, Panginoon, Lord, O God, ang pawang mga mensahe mo, Panginoon, Lord Jesus, O God, ang aming mararanasan, Panginoon, at matututunan, Panginoon, Lord, O God, upang, Lord, maipamuhay namin ang iyong mga salita, Panginoon, Lord Jesus. Kaya, Lord, ipinagkakatiwala po namin sa inyong mga kamay ang lahat, Panginoon, Lord, O God. And Lord, any distractions, Panginoon, Lord Jesus, kung ano man po yung ginagawa ng kaaway, we rebuke them, we cancel them in the mighty name of Jesus, O Lord, O God. Wala kang karapatan sa tahanan ng Diyos. Wala kang karapatan sa mga anak ng Diyos, O God. Kaya, Lord, we declare, Panginoon, victory, Panginoon, Lord, O God. Katagumpayan ang aming pangahawakan, Panginoon, Lord, O God. Dahil kasama ka namin, Panginoon, ang iyong presensya ang dumadaloy sa aming mga buhay, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, Lord, O God. Even sa mga tao, Lord, O God, na nanonood online, Panginoon, or even sa replay, Panginoong Diyos, O Lord Jesus. Bless each and every one, Panginoon, Lord, O God. Lahat po kaming magagamit, Panginoon. Let your anointing be upon us, Panginoon. Let your presence be upon us, Panginoon. And we will enjoy, Lord, O God, your presence for today, Panginoon, Lord, O God.
We will enjoy, Panginoong Diyos, O Lord, because you deserve, Panginoon, all the praises, all the glory, all the highest adoration, Panginoon, Lord, O God. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoong Diyos. Holy Spirit, have your way. Move in our midst, O Lord, O God. Thank you, Father God. All the glory, all the honor, adoration, and thanksgiving to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus! Sino ang masaya sa umagang ito? Amen! Ipalakpak nga natin ang ating mga kamay. Amen! Para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Dahil sa sabi sa Psalms 47 verse 1, ipalakpak ang inyong mga kamay, lahat ng mga tao, lahat ng mga bayan. Sumigaw kayo sa Diyos ng malakas na tinig ng kagalakan. Amen. Mahal na mahal mo ba ang Panginoon? Isigaw nga natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise your holy name, Jesus. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pupuri sa'yo. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, papuri ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang
pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, God. Sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Tunay na, O Diyos, na iyong pag-ibig ay tunay sa amin, God. Amen. Wala kang katulad. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa. Yes, O God. Salamatan ka. Wala kaming ibang nais, O Lord, kundi pasalamatan ka, O God. Amen. Sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Hallelujah. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Amen. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin. Nagmahal sa amin, O Lord, kundi ikaw lang, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah, Jesus. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Buhay ko nang purihin ka. Hallelujah. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Praise your holy name, Jesus. Nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Yes, buhay ko na purihin ka. Buhay ko nang purihin ka. Hallelujah, Jesus. Sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Hallelujah, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Lord. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin. Yes, O Lord. Katulad mo. Walang katulad mo, God. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Sa piling mo kami magsasayaw ka. Thank you, Jesus. Thank you, Father, oh God. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Amen. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We feel your presence today, oh God.
Come on, church. Today, let's lift up our voices to God. Amen. Let's lift up our hands to Jesus. Amen. Siya lamang ang nararapat na papurihan sa ating mga buhay. Amen. So today, let's choose an absolute worship to Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Jesus, we worship you, God. Let's sing. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Minsan pa sa bawat araw, sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ang Yes, O God, wala nang iba kundi Ikaw lamang, Panginoon. Sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailanpaman. So God, Ikaw ay tapat, Panginoon. So Lord, minsan pa uwitin natin ang ating Panginoon sa bawat araw. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay.
ang pupurihin, iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailanman. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Nakilain ka sa aming mga buhay. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Tapat ka sa iyong mga anak, Panginoon. Tapat ka sa lahat ng mga nilikha mo, Lord Jesus, O God. Kaya, Panginoon, itataas ka namin, O Lord. Itataas ka namin sa aming mga buhay, O God. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat, Panginoon, O God, ng lahat ng mga papuri, ng lahat ng mga pagsamba, Lord Jesus, O God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Taas ka namin, Itaas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas, itataas kita, itataas kita. Sa buhay ko,
sa buhay namin, O God, sa puso namin, Lord Jesus, sapagkat Panginoon, Ikaw lamang ang aming Panginoon, O God, na aming sasambahin at aming pupurihin, Panginoon, O God, hallelujah. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita. Oh, itataas namin Ikaw, Diyos. Oh, Ikaw lamang itataas. Only You, Lord. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Itataas. Oh, Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lang, O Diyos, ang itataas namin, Panginoon. 'Cause we long for You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Thank You for Your goodness, Jesus. Thank You for Your presence, O God. Thank You for being with us, Jesus. Thank You for making us feel Your Spirit. Thank You, Jesus. Thank You for moving upon our midst, O God. Thank You, Jesus. Walang iba, Panginoon, O God. Walang ibang maitaas, Panginoon, O God, sa aming kalagitnaan, O God, Panginoon, kundi Ikaw lamang, Panginoon, O God. Ikaw lamang, Panginoon, O God. You alone deserve the glory, Jesus. You alone deserve the glory, Jesus. Thank You, God. The highest praises, the highest thanksgiving, O God. The highest glory to You alone, O Jesus. The highest praise, O God. The highest adoration, Panginoon, O God. Only to You, Jesus. Only to You, Jesus. Amen and amen. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Napakasarap po ang magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tunay nga po, God is good all the time. God is good. Amen. So always na napakabuti po ang ating Panginoong Jesus. Amen. So it's time to give our tithes and offering. Alam ko na nakahanda na po tayong lahat. Amen. Sa ating pagbibigay sa umagang ito. Amen. To honor the Lord and to give love to the Lord. Amen. So, in Malakay 3:10, alam ko po, nakabisado po natin lahat, pero kailangan pong i-share ko this morning ito dahil ito po yung bigay ng ating Panginoon. In Malakay 3:10, it says, "Bring the full tithes into the storehouse, that they may be put in my house, and there be put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessings until there is not no more need," mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Tunay nga po na this is the command of the Lord sa kanyang mga disipulo. Amen. Na lahat po tayo ay dalhin po natin ang ating ikapo sa kanyang storehouse. Amen. That they may be food in my house. Sabi nga, na tastes me in this, mga kapatid, sabi po ng ating Panginoon, na if will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessings. Amen. So, kung gusto po natin ng pagpapala, abundance blessings po sa ating mga buhay. Amen. Kailangan po natin obedience to the Lord. Amen. Obedience to the Word of God. Amen. Kailangan po natin mag-obey sa ating Panginoong Hesus. Tunay nga po, mga kapatid, na kay buti-buti po ng ating Panginoong Hesus. Tunay nga na masasabi ko, mga kapatid, tunay nga sa buhay ko, I'm so blessed. Tunay nga pinagpala ako ng Panginoon. Tunay nga this year, good health. Hindi na ako tinatawagan ng doktor ko. Salamat po sa Panginoon. All the glory belongs to the Lord. I declare and decree na healing. Tanggap ko na. I receive. Healing talaga. So praise the Lord. Salamat din po sa Panginoon sa trabahong ibinigay niya sa akin this year. Tunay nga pong so blessed talaga, mga kapatid, na ibinigay niya itong work kong ito this year. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na every Sunday yung binigay niya na pahinga namin. Kaya glory, all the glory belongs to the Lord, mga kapatid. Tunay nga po, na desire yung puso ko na Sunday ang mga kapatid. So, God is good. Hindi po nagkulang ang Panginoon, mga kapatid, sa buhay po natin. Kailanman ang biyaya niya ay sapat. Amen. Sa buhay po natin, ng pagpapalang ating natatanggap araw-araw, sa ating pagkain araw-araw, sa ating paggising, tunay nga na overflowing blessings ang nare-receive po natin sa ating mga buhay. Sabi nga po sa Philippians 4:19, mga kapatid, "But my God shall supply all our needs according to His riches in Christ, Lord Jesus." Amen. So declare, mga kapatid. So declare that, mga kapatid, sa mga buhay po natin. If we want, mga kapatid, abundant blessings, if we want that abundant life, mga kapatid, the key is obedience to the Word of God. Amen. Ayun lamang po, mga kapatid. So shall we all stand, mga kapatid? At ating pong ipag-pray ang malilikom na offerings. Hallelujah. Loving Father, in the mighty name of Jesus, we glorify your name. We exalt your name on high, O God. Thank you, Father, God, for this day, for this beautiful, wonderful day, O God, na binigay nyo na naman po muli sa amin. Thank you so much, Lord, for the strength. Again, Lord God, na nandito po kami, Panginoon, na pupurihin ka, na nagpapasalamat na naman po sa kabutihan mo sa aming mga buhay, O God. Lord, this day, O God, I pray yung mga malilikom natin offerings and tithes, O God, sa oras na ito, pagpalain mo po, Panginoon. I-bless mo mga perang ito na malilikom namin, Panginoon Diyos, na magagamit lamang po sa ikapupuri mo, sa ikalalawak ng iyong iglesia, sa iyong gawain, O Lord Jesus. In the name of Jesus, Lord, bless mo po, Panginoon, ang lahat ng mga magbibigay, mga kapatiran po, Panginoon, and give up, Lord God, na bigyan mo kami ng Panginoon ng wholehearted, Panginoon, na magbigay, Panginoon, na may puso, Panginoon, na to honor you and to love you and to bring you back
na lahat na po ng pagpapalang ipinagkakaloob niyo po sa amin, O God. Thank you so much, Lord, for what you have done in our lives, O God. Salamat po for you all the goodness, O God, for all your faithfulness sa aming mga buhay, O God. Tunay nga po na hindi ka nagbabago sa amin, tapat kailan pa man, Panginoon. At salamat po, Panginoon, to your unconditional love to us every day, O God. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon Diyos. Ikaw lamang po, Panginoon, ang mapupurihan, ang may taas at madakila sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. To God be all the glory po. Tinatawagan ko na po lahat ng mga women's. Praise God, awit po kami para sa ating Panginoon at para sa ating lahat. At awitin namin yung happy day. Greatest day in history, that is me and you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The Antichrist, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Never be the same. Forever I am changed. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious way. Jesus and oh, what a glorious day.
wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Never be the same. Happy day, happy day. Wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Never be the Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kapatid, sa ating pong online, purihin po ang ating Panginoon. Thank you for joining us every Sunday at pagpalain po kayo ng Panginoon at maging dito sa on-site. Purihin po ang Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po ba ay masaya? Amen. Sa oras na ito mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, tayo pong lahat ay tumayo at ating ipagkatiwala sa Banal na Espiritu ang mensahe po sa umagang ito. Father, in the name of Jesus, we thank you, God, for this wonderful day. We thank you for your presence, O God, na sa praise and worship pa lamang, nasa na namin, Panginoon, ang iyong awesome presence, O God. Thank you, Lord God, for your goodness and faithfulness. Thank you for who you are. Thank you for the answered prayer, O Lord Jesus, O God. Thank you for the healing. Thank you for all the restoration you have done in our life, Lord. Salamat po, Panginoon. Marami po kaming mga dapat ipagpasalamat na mga ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa sandali pong ito, hinihiling namin ang patnubay ng banal mong Espiritu. Saliksikin niyo nga po, Panginoon, ang aming mga puso at kaisipan at patuloy niyo po kami na baguhin, O God. Iwasto ang aming mga puso at kaisipan at sa sandaling ito, Panginoon, O God, we come and humble ourselves before you, Lord. And we pray and we ask, O God, your guidance, Holy Spirit. Bless your servant, O God, that I will be a blessing to your people, O God. Open our spiritual ears that we may hear from you today, O God. Bless your words, O God, and speak, O God. Holy Spirit, let your anointing be upon to your people, be upon to us, O God, as we continue listening, O God. Help us to be doers of your word, O Father. Lord, anything, O God, Lord Jesus, that doing and planning by the devil, by the power and authority you have given us, we just destroy all the works and plans of the devil, every works of the enemy are not welcome and they are rejected in Jesus' name. Father, into your hands we commit this time, O God. Have your way, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody say amen. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa Panginoon at nandito ka ngayon. Hallelujah. Praise God. Sa oras na ito, mga kapatid, you know that I am a limited time. And I praise God, I believe that the Lord will guide me at ma-deliver ko ng wasto, tama, at by the guidance of the Holy Spirit.
Are you ready to hear the word of God? Amen. Sa araw na ito, patuloy po tayo na natatalakayan natin ang epistle of James. Nasa part 2 na po tayo. Actually po mga kapatid, nalaps po natin ang James 1. Nasa James 2 tayo last week, nasa second part tayo ng chapter 2. But mga kapatid, wag tayong mag-alala dahil mako-cover up natin sapagkat napakaganda na tayo po ay nag-aaral sa bawat book ay napag-aaralan natin. So maybe for the next Sundays, mga kapatid, ipapakilala natin kung sino po si James. Amen? Sa oras na ito mga kapatid, we are in the part 2 of our lesson in chapter 2 ng James. At ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, is about partiality and favoritism. The title of our sermon is The Sin of Partiality and Favoritism. From the second chapter of Epistle of James, it is apparent that showing partiality was still being practiced and its sinfulness needed to be pointed out because the sin of partiality is still prevalent in some forms today. Let's examine ating pong pag-aaralan kung ano mga kapatid ang pwede natin na matutunan sa itinuturo po ng ating tema ngayon, mga kapatid. One of the strongest that showing partiality or favoritism is discriminating against people. Na ang partiality pala mga kapatid, ito ay sa Tagalog ay pagtatangi o favoritism. Ito po isang bagay na tayo ay dinidiscriminate natin ang ibang tao. Dito mga kapatid, we will learn today of the two temptation of spoken in the James. Grow in the grace and knowledge of our Lord's precept. So dito mga kapatid, tayo ay magpapatuloy. So inihiling ko na maging atento po tayo mga kapatid, na matututo tayo sa araw nito sapagkat ito ay mga bagay na hindi natin namamalayan sa ating buhay na ipinamumuhay din natin mga kapatid. So the Lord loves us so much and He wants us to be corrected. Number 1, what does it mean to show partiality? In James chapter 2, verse 1 sabi niya, My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ and the Lord of glory with partiality. Mga kapatid, sabi niya, bilang mga mananampalataya kay Kristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Hallelujah. Nakita natin mga kapatid, I love James because dito punong-puno po mga kapatid ng pagtuturo, pagkukorek sa ating buhay bilang mga Kristiyano. The definition of partiality ayon po doon sa aking na-search as in bias, an attitude that always favor one way of feeling or acting, especially without considering any other possibilities. It means to favor some people over others or to pay special attention to a person because of his wealth. Minsan tumitingin tayo sa katauhan ng tao. Minsan kapag siya ay nakapagdamit ng maayos, may mga singsing, may tinapo siya, nasa posisyon siya at popular siya sa kanyang itsura. Doon minsan na nakakapagtangi na tayo ng tao. Minsan hindi natin napapansin yung ibang tao dahil sa kabaliktaran ng kanilang mga posisyon. So mga kapatid, ang pangungusap na ito, mga kapatid, kung titignan natin na ito ay pangungusap sa James na ito, sa pangungusap sa mga mananampalataya, dahil sa umpisa pa lamang, sabi niya, to brothers. Sabi niya, to those who have faith in our Lord Jesus, who is in the Lord of glory. Dito mga kapatid, ito ay pangungusap para sa iyo at para sa akin, sa mga mananampalataya kay Kristo. Nung ang ating Panginoon, ang ating si James po ay nangusap siya. Sabi niya dito, everyone who has faith in our Lord Jesus, bow
sabi niya, bows before Him as Lord. Number 1, sabi niya, this means that the person bows before Jesus as servant or slave. Di tayo yung mga lingkod ng Panginoon. Note exactly who Jesus is. He is the Lord of glory. The charge is clear, believers. Tayo, those who truly believe in the Lord Jesus Christ, the Lord of glory, are not. Sabihin nyo nga po, are not to show partiality or favoritism in it. It is strictly forbidden. Nakita nyo mga kapatid, Leviticus chapter 19 verse 15. Sa Leviticus pa lang mga kapatid, itinuturo na mga kapatid na hindi dapat tayo nagtatangi sapagkat ito ay hindi kalooban ng Diyos. Amen? You shall do no injustice in judgment. Grabe. Sabi niya, you shall not be partial to the poor. Nakatuon lagi ang paningin ng Panginoon doon sa mga tao na mahirap. Actually, hindi lang yung mahirap na nakikita mo na mahirap sa buhay, kundi nakikita mo yung kanilang mga puso. Nor honor the person of the mighty in righteousness, you shall judge your neighbor. Nakita natin, huwag kayong hahatol upang hindi kayo, sabi niya, huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Maliwanag na huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya'y katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katuwiran. Amen? Hindi ko naman sinasabi na kapag ka mahirap ka, ay ikaw na ay dapat kahabagan. The Lord is talking to the people of God. Amen? Ito po ay sinasabi dito, maging sa Job, sabi niya, He will surely rebuke you if you secretly show partiality. Kahit na minsan hindi natin na-show up, pero kung tayo maging sa ating puso at kaisipan, tayo ay may favoritism tayo, meron tayong tinatangi, alam ng Panginoon. Tiyak na siya'y magagalit. Kayo ay pagsasabihan niya, i-rebuke tayo ng Panginoon. Kahit sa lihim na meron kayong kinikilingan. Amen? Pangalawa mga kapatid, the picture of partiality is clearly painted dito sa James chapter 2, verse 2 hanggang 3. Tignan natin dito, ito po'y napakagandang illustration. Suppose a man comes into your meeting wearing gold ring and fine clothes, and poor man is filthy old clothes also came in. Tignan natin. Sabi niya, if you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you. But you, to the poor man, you stand there and sit on the floor by my feet. Dito mga kapatid, kung may pumasok na sa inyong kapulungan, na isang lalaking may mga singsing. Ibig kasi ang signifika po mga kapatid ng singsing na ginto noong unang panahon, ikaw ay may katungkulan, ikaw ay mayaman, ikaw ay talagang nasa higher level ka ng lipunan at nakadamit na magagara. Dumating din doon ang isang duka na gusgusin ng damit. At sasabihin mo, sabi niya, na gusgusin ang damit at saan na ba ako? At inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara. At sinabi, dito kayong maupo. At sinabi naman sa mahirap, tumayo ka na lang dyan o kaya sa sahig ka na lang umupo. Nakita natin. Kaya ang mga bagay na yon ay nakita ng Diyos. Yung mga pag-uugali ng tao, actually, whether we like it or not, hindi natin acceptin, tayo yun eh. Kahit na noon, talagang inborn na tayo kung hindi natin alam na ito pala ay kasalanan. Kaya mga kapatid, maging maingat tayo sa ating sa ating pagturing sa ating kapwa. Hindi porke hindi na maganda yung damit niya at wag lang yung mga damit na alam nyo naman na hindi pang ano. Kung talagang wala siyang makakayanan.
maibibigay natin ang ating paggalang sa Kanya tulad ng paggalang natin doon sa mayaman. Actually, mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na wag nating ituring na masasama ang mga mayayaman. Kasi marami naman pong mga Kristiyanong pinayaman ng Diyos. Agree o disagree? Sino ang mga mayayaman na anak ng Diyos dito? Iisa lang. Pangalawa ako. Sino ang mga mayayaman na anak ng Diyos? Declare that you are, because God He has a promise that He will, Kanya lang ikunukorek niya ang ating pamumuhay. Naghihirap, they are fatherless, at ang mga tao na ulila, alam nyo ba kung sino ang nag-aalaga sa kanila? Ang Panginoon. Sa mga mahirap na talagang wala ng makayanan, na wala silang ibang sandigan at wala silang ilang lapitan, kundi ang Panginoon. Actually, karamihan po sa mga mahihirap, wala silang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Sa Kanya sila tumatawag, sa araw at gabi. Kaya sila yung kinalulugdan ng Panginoon. Kasi karamihan sa mayayaman, sa karamihan sa pagkaikaw ay nasa maganda ng katayuan, parang wala ka ng kailangan at konti na lang ang pangangailangan mo sa Diyos. Hallelujah. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga mahihina, ang mga ulila, sabi ng Panginoon. Huwag silang apihin. Number 3, there are 5 things wrong with showing partiality and favoritism. Meron po tayong makikita na 5 bagay. 5 bagay na mali sa pagpapakita ng favoritism at saka partiality. Number 1, showing partiality sets ones up as the judge of men. Makikita natin yan sa James. Open your Bible. James chapter 2 verse 4, sabi niya, have you not, sabi niya nasa number 3 na po tayo. Showing partiality sets, sabi niya, yes, okay, thank you. James chapter 2 verse 4, sabi niya, have you not shown partiality among yourselves and become judges with evil thoughts? Nagtatangi ba kayo at humahatol kayo ng mali? Matthew chapter 7 verse 1, sabi niya, do not judge, or you too will be judged. Huwag kang humatol upang hindi ka mahatulan. Amen? Minsan, ating itinuturo, yang kasing kapatid na yan, ang pangit-pangit ng ugali, dahil lang sa hindi mo siya gusto, hindi mo alam na may ganung ka ring pag-uugali. Kaya nga dito sabi niya, huwag kang humatol upang hindi ka mahatulan. Amen? Matthew chapter 7 verse 1. Hallelujah. Tingnan niyo yung daliri niyo. Ganito niyo. Parang baril yan, di ba? Huwag niyong iganyan. Ganyan. Nakaturo yung kamay niyo sa ibang tao, pero yung kamay niyo, 3 yung nakaturo sa'yo. So mag-iingat tayo mga kapatid sa pag-judge natin. Ang sabi ng Panginoon, humatol kayo ng may katuwiran at may katarungan. Amen? Sabi ni sa Romans chapter 14 verse 13, let us not therefore judge one another anymore. Sabi niya, anymore, wag na kayong humatol, but judge this rather, that no man put a stumbling block or on occasion to fall in his brother's way.
Huwag maging sanhi ng pagkakasala sa bawat isa, mga kapatid. Huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating mga kapatid. Minsan, ang lakas-lakas nating magsalita sa mga tao na under natin, nasa under natin dahil tayo ay may pera, may kakayahan, lalo na sa ating. Kasi karamihan, nakikita ko po mga kapatid sa video, na kung sino yung naka-abroad, nakaangat, pagdating nila sa Pilipinas, yung mga kapatid nila na medyo nagtitinda lang, kung magsalita sila, pagsalita na yan, hindi na kayo umaunahon kung paano silang magsalita na nakakatusok sa kanilang mga puso. Minsan, ang ating mga salita may espada. Tinutusok na yung mga puso ng mga tao na walang magawa. Yun ang mga nais na ng Panginoon. Baguhin. James chapter 4 verse 12. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who are you to judge others? Hallelujah. Sino tayo? Ano ang sabi doon? Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas. Tayo ba'y nakakapagligtas tayo? Siya ang may kakayahan na magparusa. Ngunit ikaw, sabi niya, sino ka upang humatol ka sa iyong kapwa? Tayo ay mga mananampalataya. Tayo ay mga disipulo ni Kristo. Nais ng Panginoon na ituwid niya ang ating mga buhay. Yung mga dati nating mga nakaraang mga pamumuhay ay baguhin na. Dahil nililiwanag ng Diyos ang ating daanan. Ang kanyang mga salita ang siyang nagiging ilaw upang kanyang ipakita ang lahat ng kahinaan ng bawat tao. Lalo na yung mga ipinamumuhay natin. Magbago na tayo, mga kapatid. Dito rin po tumutukoy sa mga merong mga katungkulan sa pamahalaan o sa mga nasa otoridad, mga hukom. Nakakulong ang maraming tao na walang kasalanan dahil sa kakulangan ng finansyal na mga nalumaban at labanan ang mga mayayaman. Kaya yan ang nakikita ng Panginoon. Doon, na nais niya na tayo ay mabago. Na hindi na tayo mapabilang sa mga ganong klaseng pamumuhay. Walang kinikilingan, walang favoritism. Kapag ang isang tao, regalo ng regalo sa'yo, ang bango-bango, pero pag ina-stop na yung pagre-regalo niya, hindi mo na siya gusto. Hallelujah. I prefer na wag niyo akong regaluhan. Basta't mahalin at ipag-pray nyo lang ako. Dapat ganun tayo. Huwag tayong maghangad nang higit pa dun sa kayang ibigay ng bawat isa sa atin. Para maiwasan natin ang partiality, ang favoritism. Number 2, showing partiality reveals evil thoughts. Totoo nga naman, kung may kinikilingan, mga kapatid, kung ano-ano na yung mga masasamang bagay na naiisip mo. It says that material things such as clothes and cars are more important than the person itself. This, of course, is foolishness. Wala sila ito ay namumuhay sa partiality, ito yung nagtatangi. May higit pa nilang pinahahalagahan at matimbang pa sa kanila yung kanilang mga ari-arian. Kaysa yung itrato ang ibang tao na nangangailangan ng pansin, nangangailangan ng pagmamahal. Higit ang kanilang pagpapahalaga. Karamihan, mga kapatid, sa totoo lang, napakarami ang mga mayayaman. May umangat na sa buhay, wag na yung mayaman. Umangat lang sa buhay. At pagkatapos, umangat lang ng 3 steps. Masyado na niyang nilulook down yung taong sumusunod sa kanya. Hallelujah. Nakita natin, mas matimbang pa ang mga gamit kaysa buhay ng tao. 1 Corinthians chapter 10 verse 24.
Sabi niya po doon, no one should seek their own good, but the good of others. Yan ang nais na gawin natin ang ating Panginoon. Huwag ang sarili nating kapanganan ang unahin natin, kundi bigyan pansin ang iba. Huwag tayong maging makasarili. Kung binigyan ka ng Panginoon ng pagpapala na 15, isipin mo kanino mo ipamimigay kahit 2 man lang. Na o 3, o kung gusto mo, 5 na lang matira sa'yo at yung mga iba ay pamahagi mo. Alam niyo ba na may kahalagahan ang mga ganitong gawa kung tayo ay merong pagmamahal sa ating kapwa? Ito yung pag-iipon sa langit. Ito yung pagpapakita natin na tunay nga na tayo mga disipulo ni Kristo. Tularan natin ang ginawa ng Panginoon. Siya ay Diyos, bumaba sa lupa at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan ng sanlibutan. Ang tumatanggap lamang ng biyayang yun ay yung mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Subalit ang lahat ng tao ay kanyang tinubos. Natatanggap lamang ang biyaya ayon doon sa ating pag-response. Hallelujah. So wag sarilinin ang kapakanan. Unahin natin ang ating number 3. Showing partiality, discriminate against the poor and the lowly of people who are loved by God. Hallelujah. Grabe. Ingat kayo mga kapatid. James chapter 2 verse 5. Listen, my dear brothers and sisters. It nangungusap sa mga mananampalataya. Mga brothers and sisters, nangungusap sa iyo at sa akin. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? Hallelujah. Tagalog, ganon sinabi doon. Praise the Lord. Mga kapatid, sabi niya, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya? Nakita nyo na? Maging mayaman sa pananampalataya. At maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Sila yung mga pinili ng Diyos. Hindi nila kasalanan ang naging mahirap, kundi yon ang kanilang ibinigay na Diyos na buhay upang manatili sila na umaasa sa Diyos. Kaya sino tayo para umusga sa ating kapwa? Amen? Sila yung mga tatanggap ng kahariang ipinangako ng Diyos. Hallelujah. Minsan, ang discrimination, nakikita mo kung paano itrato ng mga ibang lahi din, mga kapatid. Alam nyo ba na nakikita natin dito sa Europe, may mga iba't ibang mga lahi. Mayroong Negro, mayroong Pilipino, mayroong iba't iba, may mga Sri Lanka. Nakikita natin, mga kapatid, pero pumupunta sila dito, ganun din sa katungkulan na ating inaplayan. Pero nagkakaroon ng discrimination. Tinatanggap nila ito sa mga tao. Ayaw ko yan. Mas gusto ko itong lahing ito. Kasi matatalino sila. Tapos yung isa. Pero isa lang naman ang layunin ng mga lahing iyon. Ng lahat ng lahi ang umangat sa buhay at sila ay magtrabaho. Nakita natin mga kapatid, wag natin, baka may makakita kayo na negro, wag kayong manlait. Takot ko, paypayam lang kat mag-aapoy na. Pag nakakita ka ng negro, wag niyong ginagawa yon. Papaypayan mo lang yan, magsisilab na dahil uling daw siya. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid sa inyong sa atin. May napakinggan po akong ganyan. Katawa ko lang pero nagkasala ako sa pagtawa ko dahil it's true. You're discriminating the people. Matthew. Kasi mahirap ang buhay nila, wala silang ibang matakbuhan kundi ang Panginoon umaasa. Kaya minsan nakakapanlait tayo ng mga tao na malapit sa puso ng tao. Matthew 5 verse 3 sabi niya, Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Hallelujah. Kaya hindi ibig sabihin yung mahirap ka sa pamumuhay, yung
Kahit na ikaw ay taong grasa o ano, kung wala si Kristo sa buhay mo bilang tagapagligtas mo, kailangan mo pa rin si Kristo. Amen? Ito'y pangungusap sa mga tao na mga nananampalataya kay Kristo. Kaya dapat tayo ay kumilos, ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Number 4, sabi niya, partiality shows us a disgraceful attitude. Verse 6 ng James chapter 2 verse 6. Ano ang sabi doon? Sabi niya, but you have dishonored the poor man. Do not the rich oppress you and drag you into the court? Ano sa Tagalog? Sabi niya, sabi niya dito, ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila'y kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Minsan, ang mga, hindi ko naman nila lahat. Minsan, yung mga nasa gobyerno, basta't meron silang padulas. Hindi ko naman alam kung mga undercover, mga under table. Kahit na wala sa hulog ang kanilang ang alam nila na mayroon ng mali. Kawawa naman yung mga tao kawawa naman yung mga tao na walang nagtatanggol sa kanila. Number 5, sabi niya, showing partiality shows foolish behavior. James chapter 6 verse 6 to 7. Hallelujah. Sabi niya, ang pagpapakita ng pagtatangi ay pagpapakita ng hangal na pag-uugali. Amen? James chapter 6, verse 6, but you have dishonored the poor man. Do not be rich, oppressed, and drag you into the court. Do they not blaspheme that noble name by which you are called? Ang taong merong pagtatangi o favoritism, walang habas na pagsalitaan. Walang habas na pagsalita ng kanilang mga nasasakupan. Nagpapakita na wala silang kinatatakutan, pinahihirapan nila ang mga mahihina. Sabi niya, ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mga mayayaman ang umaapi sa inyo? Na siya pa rin hindi nagtatanggol ng mga nasa posisyon. Kinakalagkad nila kayo sa hukuman. Hindi ba't sila rin ang lumalait? Sila rin. Ang lumalait ibig sabihin, kasi hindi sila sumasampalataya sa Diyos at nilalait nila yung mga mahihirap. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Check your heart. Hallelujah. Number 4, the warning against partiality is strong. There are 3 warnings. 3 warnings. Number 1, showing partiality is a sin. Hallelujah. Kasalanan. Ang partiality. If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You do well. But if you show partiality, you commit sin and are convicted by the law of transgression. Mga kapatid, it is a royal law that you do not live in partiality sapagkat ito ay kasalanan. Hallelujah. It violates the royal law. The great law of the Lord is the law of love, that you shall love thy neighbors as yourself. Leviticus 19:18. Ano po ang sabi doon? Sabi niya, you shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people. But you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Siya ang nagsabi niyan. Hallelujah. Kaya nais ng Panginoon na iwasto ang ating mga buhay. Number 2 wrong na dapat na makita natin. Partiality makes one guilty of the whole law of the God. James chapter 2 verse 10. For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. Take note of this. Take note of that. Pakibalik. Anong sabi doon? Sabi niya, ang sino man ang siyang sumusunod sa batas ng Diyos, subalit bumagsak siya sa isang batas, halimbawa 10 batas, at bumagsak ka sa isang batas, naging guilty ka pa rin sa buong 9 na yon, sa 10.
dahil sa isang pagkakamali mo. Ibig sabihin, mga kapatid, wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Amen? Men either follow God or not. You cannot pick or choose which you will follow. You do not become acceptable by only transgressing a few. Hindi ganun, mga kapatid, ang pagsunod ng Panginoon. Sa Panginoon, iyong papahalagahan mo ang mga salita at mga mandamento ng Panginoon. Hallelujah. Number 3 pala, number 3. Showing partiality is just as serious as committing adultery or murder. Wow! Mga kapatid, take note of this. Grabe! Alam nyo ba na ang partiality, favoritism, ay kasing tulad, di kasing bigat ng pag-commit ng pangangalunya at pagpatay? Totoo ba yan? Let us see. James chapter 2, verse 11. Sabi niya, for he who said, you shall not commit adultery, also said, you shall not murder. If you do not commit adultery, but commit murder, you have become lawbreaker. Ano pa? Ang sabi niya doon. Dito po mga kapatid, nakikita natin na ang partiality o favoritism, ito yung paglabag sa salita ng Panginoon. Ang murderer, lawbreaker din sila. Ano ang pagkakaiba? Hallelujah. Praise the Lord. Nakita natin, mga kapatid, that we become a lawbreaker when we commit favoritism and partiality. Number 5, the motivation against showing partiality. James chapter 2, verse 12. Malapit na tayong matapos. Are you hungry? Okay. Do you want me to continue? Palakpakan niyo ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. James chapter 2 verse 12 sabi niya, speak and act as those who are going to be judged by the law and that gives freedom. Harapin ninyo ang paghatol ng Diyos. Mag-iingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. Ano ba ang mga salitang tinanggap mo sa Panginoon? Sinagawa mo ba? Pag alam mong tama yung sinabi ng Diyos, alam mo na ito'y salita ng Panginoon at hindi mo ito sinundan at hindi mo ipinamuhay, yan ang hahatol sa'yo sa araw ng paghuhukom. Bakit? Saan ako nagkulang, Lord? Hindi ako pumatay. Ipapakita niya ang lahat ng mga salita, mga aral, mga bagay upang ikorek ang buhay mo, subalit hindi mo ipinamuhay. Ang salita ng Diyos ang hahatol sa atin. Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi niya sa John, sabi niya doon na ang salita ng Diyos ay Diyos. At naging tao, nakasama natin, at ang Panginoong Hesukristo ang kanyang tinutukoy. Marami ang mga religious that they acknowledge Jesus as God. But Jesus is the Word of God. Hallelujah. There are two things. Saya sabi niya, okay, balik mo nga doon, hanapin natin ang paghatol ng Diyos sa makatuwid. Dapat tayong magsalita at kumilos tulad ng taong tatayo sa harapan ng paghuhukom, sa harapan ng Diyos na magbibigay pananagutan sa ating mga nagawa. Kaya bago tayo humatol sa iba, tignan muna natin yung kabubuhay natin. Ayan, nangangalo niya yan. Samantalang ikaw, pag nakatago ka, sa isip, sa puso, kadaling magkasala. Kaya huwag tayong humusga. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang kumilos. Ang nais ng Panginoon, magpanalanginan at magmahalan tayo. At kung talagang tayo ay tumusunod sa Panginoon, ang Panginoon na ang babago sa ating mga puso. You cannot judge anyone. There are two things that should steer us to love and care for all people, showing no favoritism whatsoever. Number 1, we should speak love and kindness to all people.
sa ating pamilya, sa ating mga asawa, sa ating mga anak. Ano ang sabi mo? Ang anak, sasabihin niya, mas gusto ko si mama kasi lagi niya akong binibigyan ng baon. Yun namang isa, sabi niya, mas gusto ko si papa kasi lagi niya akong nilulutuan ng masasarap na pagkain. May favoritism na doon. Ituro natin sa ating mga anak that they must learn to love equal. Amen? Hallelujah! Ang ating mga magulang, mas paborito ko yung anak kong ito kasi lagi niya akong binibisita at yung isa naman, kahit gusto naman niyang bisitahin ka kung malayo naman siya, consider it. Amen? Huwag tayong magpakita ng favoritism, partiality, mga kapatid. Kung ano yung meron at kayang ipadama ng ating kapwa para sa atin, tanggapin natin. Upang hindi tayo masaktan. Huwag natin wag sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, you should do or show love, kindness to all people. Kahit sa iyong mga kaibigan. Ay, mas gusto ko siya kasi siya, kikay siya eh. Lagi akong pinapatawa. Eh, paano na yung kaibigan mo hindi man marunong magpatawa, tumatawa lang? Hallelujah! Eh, partiality na yon. At least may kasama kang tumatawa, di ba? Ingat tayo mga kapatid. Kung kaya magkaroon kayo ng mga kaibigan na mga ng collection na wag kayong magkaroon ng favoritism, mahalin nyo silang lahat, basta't kung ano yung kaya nilang ibigay, doon kayo. Amen? Siya kaya lang niyang umupo doon, nakikinig lang sa'yo, at least may nakikinig sa'yo. Amen? Kahit salita ka ng salita, tinitignan ka lang niya. Yung isa naman, magsasalita ka, salita na rin ang salita, at least meron kang, amen? Sabi niya, show love and kindness. Alam niyo, habang ginagawa ko ito, ako mismo ang tinatamaan eh. Kasi sino ba ang 100% na tuwid? Tayo ay tinutuwid, lumalakad tayo, patungo sa ating Panginoon. Amen? Ito yung pagkakataon na mabago na tayo. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God. And on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Mga kapatid, nakakatakot. Nakakatakot ang hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil may nakalaan na destinasyon para sa bawat isa. Hindi nagkulang ang Diyos na tayo ay palalahanan. Pero ang tanong, are you obeying the Word of God? Hallelujah. In my conclusion, chapter 2, verse 13, sabi niya doon, because judgment without mercy will show it to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. Hallelujah. We shall receive reciprocal reward for our behavior. Alam nyo, God is going to treat us exactly as what we have treated others. Number 1, sabi niya, kaya kung ano yung ipinapakita mo sa iyong kapwa, gayong alam mo na ang katotohanan, yun din ang tatanggapin mo. Kung ano ang itinanim mo, yun ang tatanggapin mo. Number 2, if you have shown mercy, then you will show mercy to ours. Nakita natin. Number 3, if you have not shown mercy, then He will not show mercy to us. Mga kapatid, there is only one thing that will rejoice victoriously over judgment, and that is mercy. As Christians, we are commanded to avoid showing partiality and favoritism at maging mahabagin kayo. Be merciful as the Lord is merciful. Do you know that without the mercy of God, we cannot be able to be saved? Dahil sa kahabagan ng Diyos, kaya tayo naligtas. Kung
hindi tayo kinahabagan ng Diyos, saan tayong lahat pupulutin? Pero purihin ang Diyos. Ang Diyos Ama, ginawa ng Diyos sa kalangitan kung ano ang kanilang dapat gawin upang tayo ay tubusin. Walang paraan, tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang kailangang maihandog sa papaanong paraan. If God is Spirit, paano niya gaganapin ang paghahandog dito sa lupa? Sa kapangyarihan ng Panginoon, bumaba si Jesus, pinababa ng Ama, upang siya ang iaalay, gaganap, tatapusin, at tutubos sa buong sanlibutan. Hinubad niya, sabi sa Bible, hinubad niya ang kanyang robe as God. And He came down. He suffered. Dumaan siya sa kapanganakan ng isang birhen upang iligtas ang lahat ng ating kasalanan. Iligtas tayo. Anong dahilan? Para hindi ka manampalataya kay Kristo. Maililigtas mo ba ang sarili mo? Mag-ingat tayo sa lahat ng mga katuruan na nagliligaw sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Shall we all stand? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kapatid, I want to ask you, ikaw ba ay mahilig magtangi ng tao, ng iyong kapwa, lalo na sa mga kapatiran? Ay, ayaw ko yung kapatid na yon, laging late. Ay, ayaw ko yung kapatid na yon, kasi lagi natin tinitignan yung mga pagkukulang ng ibang tao. Lalahanin natin, tayo rin ay mga pagkukulang. Anong dapat natin gawin? Lumapit tayo sa Diyos, magpakumbaba. Hilingin natin, matuto tayo na mamuhay ng may kahabagan sa ating kapwa. Hallelujah, Lord. Umawit tayo. Itaas natin ang kapangyarihan ng Diyos and then we will pray. Habang umaawit tayo, alalahanin ninyo mga kapatid ang mga ginawa niyo. Mga bagay na ginawa natin sa ating kapwa. Hingi natin ng tawad sa Diyos. Lord, mapagmalaki ako at nagtangi ako. Paborito ko si ganito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to your holy name, God. Tataas ka namin, O God. Ikaw lamang, O Diyos, at walang iba. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita. Raise your hand upon the Lord. Taas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Hallelujah, Lord Jesus. We magnify your name, O God. We exalt your holy name, O God, Lord. Tunay ikaw, O God, itinataas ng iglesyang ito, Panginoon. Ikaw ang aming itataas sa aming mga buhay, O God. Sapagkat ikaw ang tunay na Diyos. Wala nang iba ang nagbigay ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Sa oras na ito, O Lord God, narito kaming lahat, Panginoon Diyos, O
sa amin, Aga. Kami po, Panginoon, ay hindi karapat-dapat na maligtas dahil sa aming mga kasalanan. Subalit, because of your mercy, oh God, of your love, Lord, of the royal law, the love, oh Father, you have given us, oh God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin na baguhin niyo ang aming mga buhay, ang aming mga puso. Matuto kami na lumakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Oh God, hallelujah. Ikaw ang aming kailangan. Hallelujah. Patuloy niyo kami, Panginoon, na umugin ayon sa iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng pusong mahabagin. Bigyan mo po kami ng pusong mapagmahal. Upang ito, Panginoon, ang aming maibigay sa aming mga kapwa, Panginoon. Kinahabagan mo kami. Lord, maipamuhay din namin ang kahabatan. Minahal mo kami, Lord. Kaya maipamuhay namin ang pagmamahal na ito sa aming kapwa. Ama, salamat po sapagkat nariyang kalagi na siyang nagbibigay ng kalakasan sa amin. Sa mga oras na kami mahina, sa oras na kami nadadapa, Panginoon. Lord, inaangat mo kami. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos, na tinanggap namin sa araw na ito. Manatili po ito, Panginoon, sa aming mga puso, upang ito, O Diyos, ang aming lalakaran sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, O God. Pagpalain niyo ang bawat isa na tunanggap ng iyong mga salita. Ama, itaas natin ang ating mga kamay bilang papuri at pasasalamat. Let us raise our hands. If you are not raising, why not? Let us humble ourselves before the Lord. Come and humble yourself before God. Ama, sa oras na ito, nakikita mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Inataas namin ang aming mga kamay bilang mga papurit, pagsamba, pagsunod sa iyong kalooban. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat. Kung kayo, O Diyos, sinihiling namin bilang ikaw ang source of our everything. Ama, we pray and we ask you, open the gates of heaven. Let your mercy, your love overflow upon this church, O God, and to each and every life of those who believe in you. And let everyone may receive their portion. Oh God, hallelujah. Thank you, Father, for your loving kindness, for your faithfulness, O Lord God. Ama, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay. Ang buong linggo na naman, Panginoon. Cover us with your precious blood, O God, and by the guidance of your Holy Spirit, and continue, O Lord Jesus, to help us to grow more and more wisdom and knowledge, O God, that we may receive, that will help us to grow more, deeper and higher in your kingdom. Father, into your hands we commit our life to you. This church, O Lord Jesus, O God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and continue, Lord God, to lead us in a holy life. We speak the name of Jesus upon the life of everyone who believe in the Lord Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you, mga kapatid. See you next week again. And continue to live a holy life in Jesus' name. Amen.